Mayroong isang kabanata sa Biblia na iniiwasan ng mga pastor sa mga pagsamba sa linggo. Isang ulat na napakabagabag kaya maraming mangangaral ang direktang lumalagpas dito, nagkukunwaring hindi ito umiiral. Ang Genesis 19 ay hindi nagtatapos kapag ang apoy ay bumaba mula sa langit. Ang nangyari pagkatapos, sa isang madilim na kuweba sa mga bundok ng Zor, ay naghahayag ng pinakamadilim na bahagi ng kalikasan ng tao, at naglalantad kung paano kayang sirain ng trauma ang isang buong pamilya sa loob ng isang gabi. Bago magpatuloy sa video, gusto mo bang palakasin ang iyong buhay panalangin at tulungan pa ang aming kanal na lumago? Naghanda ako ng material na may higit sa 50 espesyal na panalangin upang gabayan ka. I-click ang link sa paglalarawan at tulungan ang aming proyekto na ipahayag ang salita ni Kristo. Mayroong isang kabanata sa Biblia na iniiwasan ng mga pastor sa mga pagsamba sa linggo. Isang ulat na napakabagabag kaya maraming mangangaral ang direktang lumalagpas dito, nagkukunwaring hindi ito umiiral. Ang Genesis 19 ay hindi nagtatapos kapag ang apoy ay bumaba mula sa langit. Ang nangyari pagkatapos, sa isang madilim na kuweba sa mga bundok na malapit sa Zor, ay naghahayag ng pinakamadilim na bahagi ng kalikasan ng tao, at naglalantad kung paano kayang sirain ng trauma ang isang buong pamilya sa loob ng isang gabi. Ito ang kwento na kakaunti lamang ang may lakas ng loob na isalaysay ng buo. Isipin mo ang tagpo. Isang lalaki na humigit kumulang 60 taong gulang ang nawalan ng lahat. Ang kanyang bahay. Ang kanyang mga ari-arian. Ang kanyang mga manugang. Ang kanyang asawa na naging haligi ng asin sa harap ng kanyang sariling mga mata. Si Kay ay hindi lamang kung sinong pagano. Siya ay pamangkin ni Abrao, ang patriarka na pinili ng Diyos. Namuhay siya kasama ang pananampalataya, alam ang mga pangako, nakasaksi ng mga himala. At ngayon siya ay nakaupo sa isang mahalumigmig na kuweba, kasama lamang ang 2 anak na babae, na walang anumang plano para sa hinaharap. Ang mga anak na babae ni Day ay walang mga pangalang nakatala sa mga kasulatan. Ang detalyeng ito ay hindi sinasadya. Sa buong salaysay ng Biblia, ang kawalan ng pangalan ay madalas na nagpapahiwatig ng isang bagay tungkol sa simbolikong papel ng tauhan. Kinakatawan nila ang isang buong henerasyon, mga kabataang pinalaki sa Sodoma, hinubog ng kultura ng lungsod na iyon, mga saksi sa mga kakilakilabot na bagay na hindi dapat iproseso ng anumang batang isipan. Nakita nila ang mga lalaki ng lungsod na pinalilibutan ang bahay ng kanilang ama, hinihingi ang mga bisita upang abusuhin sila. Narinig nila ang kanilang sariling ama na inaalok ang kanilang pagkadalaga upang protektahan ang 2 estranghero. At ngayon, ilang oras ang lumipas, sila ay ulila na sa ina, mga refugee sa isang broto, kumbinsido na ang buong mundo ay nagtapos na. Isaalang-alang ang heograpiya. Ang Sodoma ay matatagpuan sa rehiyon ng Mar Morto, sa isang kapatagan na inilalarawan ng mga sinaunang teksto bilang mataba at maayos ang irigasyon, maihahambing sa hardin ng Den, ayon sa Genesis 13. Ang pagkawasak ay hindi lamang lokal. Ang Genesis 19 ay nagsasalita tungkol sa asupre at apoy na bumabagsak sa Sodoma, Gomora at sa lahat ng mga lungsod sa kapatagan. Tinatantya ng mga eskolar na hindi bababa sa 5 sentrong panglungsod ang ganap na nawasak ng gabing iyon. Ang usok ay tumataas na parang mula sa isang hurno. Ang buong lambak ay naging isang nakakalason na disyerto. Para sa sinumang nagmamasid mula sa mga bundok, tila tunay na ito na ang katapusan ng lahat ng kilalang sibilisasyon. Ang mga anak na babae ni Day ay walang radyo. Walang internet. Walang anumang paraan upang malaman kung ano ang nangyayari sa kabila ng mga bundok na iyon. Ang huling pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay ang apokaliptikong pangitain ng kanilang sariling lungsod na tinutupok ng apoy. Hindi nila alam na si Abrao ay buhay, ilang araw lamang ang layo ng paglalakbay. Hindi nila alam na may iba pang mga bansa, ibang mga tao, ibang mga posibilidad. Sa kanilang isipan, na binuo ng mga hangganan ng Sodoma, ang sangkatauhan ay nagtapos na. 3 tao na lamang ang natitira sa planeta, ang kanilang ama at sila mismo. Sukatin mo ito. Isipin mong magising bukas at matuklasan na ikaw, ang iyong ama at ang iyong kapatid na babae ang huling mga taong buhay. Wala nang iba pa. Walang kapitbahay. Walang malayong pinsan. Walang pag-asa na makahanap ng ibang tao. Ang responsibilidad na ipagpatuloy ang uri ng tao ay ganap na nakasalalay sa iyong mga balikat. Ano ang gagawin mo? Ang tanong na ito ay hindi nagbibigay katwiran sa nangyari sa kuwebang iyon.
Ngunit nagsisimula itong ipaliwanag ang baluktot na pangangatwiran na humantong sa desisyong iyon. Ang mga anak na babae ni Day ay hindi kumilos dahil sa pagnanasang sexual. Hindi sila kumilos dahil sa paghihimagsik laban sa Diyos. Kumilos sila dahil sa isang baluktot na pakiramdam ng tungkulin, ang paniniwala na, kung hindi sila gagawa ng isang bagay na drastiko, ang lahi ng tao ay maglalaho. Ito ay sirang lohika, base sa hindi kumpletong impormasyon at kamakailang trauma. Ngunit ito ay lohika. Itinatala ng teksto ng Biblia ang plano ng may nakakabagabag na kalinawan. Ang panganay na anak na babae ay nagsabi sa nakababata, ang ating ama ay matanda na, at walang lalaki sa lupa na sisiping sa atin, ayon sa kaugalian ng buong lupa. Ang ekspresyong kaugalian ng buong lupa ay nagpapahiwatig na sila ay nag-isip sa mga tuntunin ng pagpapatuloy ng uri ng tao, hindi sa personal na kasiyahan. Ipinagpatuloy niya, halika, painumin natin ang ating ama ng alak, at sipingan natin siya, upang sa pamamagitan niya ay mapanatili natin ang lahi ng ating ama. Pagmasdan ang pagkakasunod-sunod. Una, kumbinsihin ang kapatid. Pangalawa, lasingin ang ama hanggang sa mawalan ng malay. Pangatlo, isagawa ang gawa habang wala siyang kakayahang pumayag o lumaban. Pang-apat, ulitin ang proseso sa susunod na gabi upang matiyak na ang kabilang kapatid ay maglilihirin. Ito ay isang kalkuladong plano, isinagawa sa mga yugto, nang may kalamigan na kabaligtaran ng kawalan ng pag-asa na diumano'y nag-udyok dito. Saan nanggaling ang alak? Ang tanong na ito ay nagpapaisip sa mga komentarista sa loob ng maraming siglo. Si Kay ay nagmamadaling tumakas mula sa Sodoma, dala lamang ang kaya niyang bitbitin sa kanyang mga kamay. Paano siya nagkaroon ng sapat na alak upang malasing sa loob ng dalawang magkasunod na gabi? Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na nagdala siya ng mga suplay mula sa Zor, ang maliit na lungsod kung saan siya unang sumilong bago umakyat sa mga bundok. Ang iba naman ay nagpapanukala na may mga ligaw na ubasan sa rehiyon. Hindi ito ipinaliliwanag ng teksto. Ngunit ang pagkakaroon ng alak ay nagpapahiwatig na, kahit sa gitna ng sakuna, si Kay ay nakahanap ng paraan upang mamanhid ang kanyang sakit. Ang alkoholismo ni A ay hindi lumilitaw nang wala lang sa salaysay na ito. Sinusubaybayan ng ilang iskolar ang mga naunang pattern. Isang lalaki na piniling manirahan sa Sodoma sa kabila ng reputasyon nito. Isang lalaki na inialok ang sariling mga anak na babae sa isang marahas na mandurumog. Isang lalaki na nag-atubiling tumakas kaya ang mga anghel ay kailangang kaladkarin siya sa kamay. Si Kay ay nagpakita ng mga pare-parehong senyales ng kompromisong paghuhusga, kahinaang moral at kahirapan sa paggawa ng mga desisyon. Ang alak sa kuweba ay maaaring isa na namang kabanata ng isang mahabang kwento ng pagtaka sa realidad. Ang unang gabi ay nangyari ayon sa plano. Sinasabi ng teksto na si Kay ay hindi na malayan nang siya ay humiga o nang siya ay bumangon. Siya ay sobrang lasing kaya wala siyang kamalayan sa nangyayari sa kanyang sariling katawan. Isinagawa ng panganay na anak ang gawa, naglihi, at kinaumagahan ay kinumbinsi ang kapatid na gawin din ang gayon. Narito, kagabi ay sumiping ako sa aking ama, sabi niya. Painumin din natin siya ng alak ngayong gabi, at pumasok ka at sipingan mo siya, upang sa pamamagitan niya ay mapanatili natin ang lahi ng ating ama. Bakit sumang-ayon ang nakababatang kapatid? Nakita niyang gumana ang plano. Nakita niyang hindi nagising ang ama, hindi lumaban, hindi natuklasan. Ang naunang halimbawa ay naitatag na. At dala rin niya ang parehong trauma, ang parehong baluktot na pananaw, ang parehong paniniwala na wala ng ibang pagpipilian. Sa ikalawang gabi, ang kwento ay naulit. Uminom sina hanggang sa mawalan ng malay. Pumasok ang nakababatang anak. At muli, siya ay hindi na malayan nang siya ay humiga o nang siya ay bumangon. Ang pag-ulit ng parehong parirala ay makabuluhan. May binibigyang diin ang may akda ng Biblia. Si Kaba ay ganap na inosente sa diwa ng may kamalayang pakikilahok. O ang pag-uulit ay nagmumungkahi ng isang pattern ng pagtanggi, isang sadyang pagtanggi na harapin ang nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong o, sa kasong ito, sa loob ng kanyang sariling kuweba. Pinagtatalunan ng mga iskolar ang puntong ito sa loob ng libu-libong taon. Ang ilan ay nangangatwiran na imposibleng makipagtalik ang isang lalaki habang siya ay walang malay sa punto na hindi namamalayan ang anuman. Ang iba naman ay sumasagot na inilalarawan ng teksto ang matinding pagkalasing, kung saan ang kamalayan ay naroroon ngunit ang alaala ay hindi nabubuo, isang fenomenon na kinikilala ng modernong medisina bilang alcoholic blackout.
Maaaring pisikal na nakilahok si Da nang hindi nagtatago ng anumang alaala sa kanyang ginawa. Ang usapin ng kasalanan ay nananatiling komplikado. Kung si D ay walang malay, siya ay biktima. Kung siya ay nasa blackout lamang, ang responsibilidad ay nagiging malabo. Ang mga anak na babae naman ay nagplano, nagsagawa at nag-ulit ng gawa. Sila ay may pagkilos. Sila ay gumawa ng mga desisyon. Ngunit sila rin ay mga nakaligtas mula sa matinding trauma, pinalaki sa isang kulturang bagsak ang moralidad, kumbinsido sa isang kasinungalingan tungkol sa kalagayan ng mundo. Saan nagtatapos ang pagiging biktima at saan nagsisimula ang responsibilidad? 9 na buwan pagkatapos, 2 batang lalaki ang isinilang. Tinawag ng panganay na anak ang kanyang anak na Moebe, na ang ibig sabihin ay mula sa ama, isang pangalan na hayagang nagpapahayag ng incestuous na pinagmulan ng bata. Tinawag naman ng nakababata ang sa kanya na Ben-Ami, na ang ibig sabihin ay anak ng aking bayan. Ang parehong mga pangalan ay pampublikong deklarasyon ng nangyari sa kuwebang iyon. Walang kahihiyan, walang pagtatangkang itago ito. Para sa mga babaeng iyon, natupad nila ang isang sagradong tungkulin na pangalagaan ang sangkatauhan. Ang mga Moabitas at mga Amonitas, ang mga bansa na nagmula sa 2 batang ito, ay magkakaroon ng magulong relasyon sa Israel sa mga sumunod na siglo. Ang Deuteronomio 20:3 ay nagbabawal sa mga Moabitas at Amonitas na pumasok sa kapulungan ng Panginoon hanggang sa ika-10 henerasyon, sapagkat hindi nila kayo sinalubong ng tinapay at tubig sa daan, nang kayo ay lumabas mula sa Egipto. Ang sumpa ay tila hindi katimbang hanggang sa maalala mo ang pinagmulan ng mga bansang ito. Ang kasalanan sa kuweba ay umalingaw sa mga henerasyon. Ngunit narito ang kabalintunaan na kakaunti ang mga mangangaral na bumabanggit. Si Ruth ay isang Moabita. Ang lola sa tuhod ni Haring Davi ay direktang inapo ng gawain iyon sa kuweba. At kung si Davi ay nasa linya ni Jesus, kung gayon ang Mesyas mismo ay dala sa kanyang genealohiya ng tao ang ng isang insesto na ginawa sa isang madilim na groto, libu-libong taon bago ang Belm. Hindi lamang pinahintulutan ng Diyos na maitala ang kwentong ito, isinama niya ito sa plano ng pagtubos. Isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin nito. Ang linya ng tagapagligtas ay hindi pinrotektahan mula sa mga dungis. Hindi ito nilinis. Hindi ito inedit upang alisin ang mga hindi maginhawang kabanata. Tinukso ni Tamar ang kanyang biyanan. Si Raabe ay isang patutot. Si Ruth ay isang Moabita, bunga ng insesto ni Day. Si Batseba ay kinuha sa pangangalo niya. At mula sa mga babaeng ito, sa pamamagitan ng mga pangyayari na tatawagin ng karamihan na iskandaloso, dumating ang Kristo. Ang pagsasama kay Ruth sa linyang mesyaniko ay hindi aksidente. Ito ay isang deklarasyon. Hindi itinatapon ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang pinagmulan. Ang kasalanan ng mga ninuno ay hindi nagtatakda ng kapalaran ng mga inapo. Ang biyaya ay may kakayahang tubusin ang mga kwento na tila hindi na matutubos. Kung ang Mesyas ay maaaring manggaling sa isang linyang nadungisan ng insesto, wala ng kwento ng pamilya ang hindi kayang abutin ng pagtubos. Ngunit bumalik tayo sa kuweba. Ano ang nangyari kay na pagkatapos ng gabing iyon? Ang teksto ng Biblia ay humihinto na lamang. Wala nang iba pang pagbanggit sa kanya. Hindi natin alam kung natuklasan niya ang ginawa ng kanyang mga anak. Hindi natin alam kung nakita niyang isilang ang kanyang mga apo. Hindi natin alam kung naunawaan ba niya, sa huli, na ang mundo ay hindi pa nagtatapos at ang kanyang pamilya ay nakatira lamang ng ilang araw ang layo. City ay naglaho sa salaysay kung paano siya pumasok dito, isang trahikong figura, palaging nasa gilid ng mahahalagang desisyon, kinaladkad ng mga pangyayari sa halip na pamunuan ang mga ito. Ang mga rabi at mga komentaristang Judyo ay malawakang nagdebate tungkol sa kahulugan ng kwentong ito sa loob ng maraming siglo. Ang ilan ay ginagamit ito bilang babala laban sa alkoholismo. Ang iba ay binabanggit ito bilang halimbawa ng mga mapangwasak na epekto ng pagpapalaki ng mga anak sa mga kapaligirang bulok ang moralidad. Ang iba pa ay nakikita rito ang isang demonstrasyon ng awa ng Diyos na nagligtas sa buhay ni Day sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkakamali, at sa huli ay nagdala ng isang mabuting bagay, si Ruth, mula sa isang bagay na kakilakilabot. Ang mga ama ng Iglesia Kristiyana ay karaniwang iniwasan ang paksang ito. Maikling binanggit ni Agustinho na ang mga anak na babae ni E ay nag-isip na ang uri ng tao ay naglaho na at ito ay nagpapagaan, bagaman hindi nag-aalis, sa kanilang kasalanan.
Si Jeronimo, na nagsalin ng Biblia sa Latin, ay isinama ang teksto ng walang malawak na komento. Ang tradisyong kanuranin ay bumuo ng isang uri ng pagkapahiya sa Genesis 19 na nananatili hanggang ngayon. Isipin ang mga implikasyong pastoral. Mayroong isang buong henerasyon ng mga Kristiyano na hindi kailanman narinig na ipinangaral ang kwentong ito. Mga batang lumaki sa Sunday School na natututo tungkol sa Sodoma at Gomora, ang ulan ng apoy, ang asawa ni na naging asin, ngunit hindi kailanman nalaman kung paano nagtatapos ang kwento. Ang katahimikan ay hindi proteksyon. Ito ay pagtanggi. At kapag ang mga batang ito ay lumaki at binasa ang Biblia ng mag-isa, ang pagtuklas ng mga buong kabanata na itinago sa kanila ay maaaring yumanig sa kanilang tiwala sa lahat ng iba pang natutunan nila. Hindi itinago ng Biblia ang kasalanan ng mga tauhan nito. Si Abrao ay nagsinungaling tungkol sa pagiging asawa ni Sarah. Dinaya ni Jates ang kanyang ama upang nakawin ang pagpapala. Si Jude ay sumiping sa kanyang sariling manugang sa pag-aakalang siya ay isang patutot. Si Davi ay nakagawa ng pangangalunya at pagpatay. Si Salomo ay nahulog sa idolatriya. Itinatwa ni Pedro si Jesus ng 3 beses. Ang kasulatan ay brutal na tapat tungkol sa kalagayan ng tao. At ang katapatang ito ay bahagi ng kredibilidad nito. Kung nais ng mga may akda ng Biblia na gumawa ng relihiyosong propaganda, in-edit sana nila ang mga kwentong ito. Nagpresenta sana sila ng mga bayaning walang kapintasan, mga perpektong pamilya, mga pinunong walang dungis. Ang katotohanan na hindi nila ito ginawa, ang katotohanan na pinanatili nila ang mga ulat na nakakahiya, nakakabagabag, mahirap ipaliwanag, ay ebidensya na sila ay tapat sa katotohanan, hindi sa pampublikong relasyon. Ang kwento ni Ye ay nagbabangon din ng mga katanungan tungkol sa generational trauma. Ang kanyang mga anak ay pinalaki sa Sodoma. Ano ang nakita nila roon? Ano ang natutunan nila tungkol sa sexualidad, tungkol sa mga relasyon, tungkol sa halaga ng katawan ng tao? Ang perbersyon ng lungsod na iyon ay hindi abstract para sa kanila, ito ang hanging nilalanghap nila, ang tubig na iniinom nila, ang tanging kultura na alam nila. Nang dumating ang sandali upang gumawa ng isang imposibleng desisyon, gumamit sila ng tanging mga mapagkukunan na mayroon sila. At ang mga mapagkukunang iyon ay korumpado. Hindi ito nag-absuelto. Ngunit nagbibigay ito ng konteksto. Ang mga batang pinalaki sa mga kapaligiran ng pang-aabuso ay madalas na nagpaparami ng mga pattern ng pang-aabuso. Hindi dahil sila ay masama sa kalikasan, kundi dahil hindi sila natuto ng ibang mga paraan ng paggana. Ang mga anak na babae ni Day ay gumawa ng isang malupit na desisyon gamit ang isang lohika na, sa loob ng kanilang baluktot na balangkas ng sanggunian, ay tila rasyonal. Sila ay nagkamali. Ngunit ang kanilang pagkakamali ay isinilang mula sa mga sugat na hindi nila pinili. Pagmasdan ang isa pang detalye na madalas baliwalain. Inialok ni Ne ang kanyang mga anak sa karamihan ng Sodoma. Narito, mayroon akong 2 anak na babae na hindi pa nakakakilala ng lalaki, sabi niya. Ilalabas ko sila sa inyo, at gawin niyo sa kanila ang sa tingin niyo ay mabuti. Isang ama na nagpapanukalang ibigay ang kanyang sariling mga anak na birhen, upang gahasain ng isang marahas na mandurumog. Hindi itinatala ng teksto ang anumang reaksyon ng mga anak sa alok na ito. Ngunit narinig nila ito. Alam nila na ang kanilang ama ay handang isakripisyo sila upang protektahan ang mga estranghero. Paano nito hinubog ang kanilang pananaw sa kanilang sariling ama? Sa kanilang halaga bilang mga tao. Sa kung ano ang maaari nilang asahan mula sa mga relasyon sa mga lalaki. Nang, pagkalipas ng ilang araw, nagpasya silang gamitin ang katawan ng ama para sa kanilang sariling mga layunin, mayroon bang elemento ng walang malay na paghihiganti? Ng pagbaligtad ng kapangyarihan. Nang yamang handa siyang gamitin kami, gagamitin namin siya. Hindi sumasagot ang teksto. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ang kuweba ni Ne ay matatagpuan sa isang lugar sa mga bundok sa silangan ng Mar Morto, malamang sa rehiyon na pag-aari na ngayon ng Jordania. Hindi kailanman natukoy ng mga arkeologo ang eksaktong lokasyon. Ngunit ang heograpiya ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa teolohiya. Ang kuweba ay kumakatawan sa isang espasyo ng transisyon, sa pagitan ng lumang mundo na nawasak at ng bago na hindi pa isinisilang. Isang matris na bato kung saan 2 bansa ang ipinaglihi sa kadiliman at kahihiyan. Ang mga Moabitas ay nanirahan sa silangan ng Mar Morto, sa isang rehiyon ng matatabang talampas. Ang mga Amonitas ay sumakop sa mga lupain sa Hilaga,
kung saan matatagpuan ngayon ang kabisera ng Jordania, na nagmula ang pangalan sa Amon. Sa loob ng maraming siglo, ang mga taong ito ay magiging palaging tinik para sa Israel. Mga digmaan, pang-aapi, mga pagtatangka sa relihiyosong pang-akit. Ang kasalanan ng isang gabi ay nagparami sa mga hidwaan na tatagal ng libu-libong taon. Ngunit hindi tinapos ng Diyos ang kwento roon. 400 taon pagkatapos ni Eli, isang Moabita na nagngangalang Ruth ang piniling iwanan ang kanyang mga Diyos at sumunod sa Diyos ng Israel. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, sabi niya sa kanyang biyenan na si Noemi, at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Mula sa desisyong ito ay isinilang ang isang linya na hahantong kay Davi, at mula kay Davi, kay Jesus. Ang ina po ng insesto ay naging ninuno ng Mesyas. Hindi ito pagkakataon. Ito ay sadyang pagtubos. Partikular na pinili ng Diyos ang isang Moabita upang mapabilang sa linya ni Kristo. Hindi sa kabila ng kanyang pinagmulan kundi isinasama ito. Ang binalak ni Satans para sa kahihiyan, binaligtad ng Diyos para sa kaluwalhatian. Ang bunga ng kasalanan sa kuweba ay naging bahagi ng family tree ng tagapagligtas ng mundo. Ang kwento ni Gay ay nagtatapos sa katahimikan, ngunit ang kwento ng Diyos ay nagpapatuloy sa pagtubos. Inisip ng mga anak na babae ni Da na inililigtas nila ang sangkatauhan. Sila ay nagkamali sa halos lahat ng bagay, ang mundo ay hindi pa nagtatapos, hindi sila ang huling mga taong buhay, may iba pang mga opsyon. Ngunit, sa isang paraan na hindi nila kailanman maisasalarawan, ang kanilang mga inapo ay makikibahagi sa tunay na kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi sa pamamagitan ng isang desperadong plano ng tao, kundi sa pamamagitan ng walang hanggang banal na plano. Sukatin ang kabalintunaan. Dalawang babaeng na trauma, sa isang madilim na kuweba, sinusubukang tiyakin ang hinaharap ng lahi ng tao sa pamamagitan ng isang ipinagbabawal na gawa. At makalipas ang libu-libong taon, mula sa kanilang linya, sa isa pang kuweba, ang Sabelm, isisilang siya na tunay na magliligtas sa sangkatauhan. Hindi sa pamamagitan ng manipulasyon o panlilinlang, kundi sa pamamagitan ng kusang pagsasakripisyo. Hindi nilalabag ang katawan ng iba, kundi inaalay ang sariling katawan. Hindi itinago ng Biblia ang kwentong ito sa isang dahilan. Kailangan itong naroon. Kailangan tayong paalalahanan na ang Diyos ay gumagawa sa mga taong wasak, mga pamilyang dysfunctional, mga nakakahiyang pinagmulan. Kailangan itong ipakita sa atin na walang kasalanan ang lampas sa kanyang kakayahang tumubos. Kailangan tayong balaan tungkol sa mga panganib ng hindi nagamot na trauma, ng mga desisyong ginawa sa kawalan ng pag-asa, ng mga kahihinatnan na umaalingaw-ngaw sa mga henerasyon. Kung lumaki ka sa isang komplikadong pamilya, ang kwentong ito ay para sa iyo. Kung may dala kang kahihiyan dahil sa mga bagay na ginawa ng iyong mga ninuno, ang kwentong ito ay para sa iyo. Kung nakagawa ka na ng mga terribleng desisyon base sa maling impormasyon, ang kwentong ito ay para sa iyo. Hindi dahil binibigyang katwiran nito ang kasalanan, kundi dahil ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi sumusuko sa mga kwento na tila hindi na mababawi. Si Kay ay naglaho sa salaysay ng Biblia bilang isang trahikong figura, biktima ng kanyang sariling mahihinang pagpili na naipon sa loob ng ilang dekada. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi naglaho. Ito ay pinangalagaan, pinag-aralan, pinagtalunan sa loob ng 3,000 taon. At patuloy itong nagsasalita. Nagsasalita tungkol sa mga kahihinatnan ng pakikibagay sa mga korumpadong kultura. Tungkol sa mga panganib ng emosyonal na pamamanhid. Tungkol sa kung paano na ipapasa ang trauma sa bawat henerasyon. At, higit sa lahat, tungkol sa isang Diyos na sumusulat ng matuwid sa pamamagitan ng mga baluktot na linya. Sa susunod na marinig mo ang isang mangangaral na tumalon mula sa Genesis 19 versikulo 20, patungo sa Kabanata 20, malaman mo na mayroon siyang itinatago. Hindi dahil sa masamang intensyon, marahil. Dahil sa pagkapahiya. Dahil sa hindi alam kung paano ipapaliwanag. Dahil sa takot na ang kongregasyon ay hindi pa handa. Ngunit ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng proteksyon. Ang Biblia ay nakaligtas sa 3 milenyo na binabasa ng buo. Makakaligtas ito sa isa pang tapat na sermon. Ang kuweba ni Yay ay nananatili sa isang lugar sa mga bundok na iyon. Malamang na gumuho na ito matagal na ang nakalipas, na puno ng lupa at mga bato at pagkalimot. Ngunit ang nangyari doon ay hindi nalimutan. Ito ay naitala. Pinangalagaan. Ipinasa. Upang ang bawat henerasyon ay matutong kahit sa pinakamadilim na gabi, kahit sa mga pinakamaling desisyon,
kahit sa mga pinakamapangwasak na kahihinatnan, ang Diyos ay gumagawa pa rin. Nagtutubos pa rin. Binabago pa rin ang sumpa para maging pagpapala. Iyan ang Diyos ng Biblia. Hindi isang Diyos ng magagandang kwento at maliligayang katapusan. Isang Diyos na pumapasok sa putik ng kalagayan ng tao, na gumagawa gamit ang nasirang materyal, na tumatangging itapon ang mga tao dahil sa kanilang pinakamasamang gabi. Ang Diyos na tumingin sa isang linyang na dungisan ng insesto at nagsabing, "Dito manggagaling ang aking anak." Ang Diyos na kinuha ang kahihiyan ng isang kuweba at ginawa itong kaluwalhasyan ng isang sabsaban. Kung ang kwentong ito ay nakabagabag sa iyo, mabuti. Dapat itong makabagabag. Hindi ito naitala upang mangaliw, kundi upang kumaharap. Upang pilitin tayong tumingin sa kadiliman na umiiral sa puso ng tao at, kasabay nito, sa liwanag na walang kadiliman ang kayang pumatay. Ang gabi sa kuweba ni Di ay totoo. Ang kasalanan ay totoo. Ang mga kahihinatnan ay totoo. Ngunit ang pagtubos ay totoo rin. At ito ay magagamit pa rin para sa iyo, para sa iyong pamilya, para sa anumang kwento na tila masyadong ligaw upang mabawi. 3,000 taon pagkatapos, ang kuweba ay walang laman. Ngunit ang Diyos na nakakita sa lahat ng nangyari